Alright, kumusta mga Kaawol TV? Another day, another spearfishing day na naman tayo sa araw na to. So ngayon magtatagalog tayo sa ating voice over kasi marami na tayong nagre-request dito sa ating YouTube account na dapat daw kasi na magtagalog tayo. Kaya ngayon pagbibigyan natin ng request nyo. So dito syempre bago tayo magsimula sa ating pamamana is dun muna tayo sa mga solid supporters natin na walang sawang nagsusuporta at nakikinood sa ating mga videos from Facebook to YouTube. So shoutout nga pala sa inyong lahat. At syempre first drop na kaagad natin at yun may nakita tayong isang Indian mackerel o tinatawag namin sa Bisayang anduhaw. Napaka good size na rin sa mga ganitong klaseng isda kapag yung target natin is may pang-ulam o pang-sabaw lang tayo. So goods na goods. Ito yung mga ginagawa natin sa pamamana, no? Kapag medyo yung spot natin is medyo mailang or konti lang yung isda. So hanap talaga tayo ng mga ibang isda na pwede nating pang-ulam. So dito napaka good size na nga, no? At goods na din yung pang-ulam natin. At syempre binalikan ko na kaagad yung ibang batch ng mga Indian mackerel at yun tinamaan yung tubig. Napakasayang pero okay lang kasi ganoon naman talaga sa pamamana. Merong natanamaan, meron ding wala. So dito may nakita tayong mga green sea turtle, no? O apat na green sea turtle. Sobrang lalaki nito. Mga estimated sizes nito mga nasa dalaw o 1 metro yung kanyang karapis from tail to head. So ganun po. At dito may nakita tayong isang parrot fish pero hindi ko na tinira kaagad kasi baka rarami din yung mga basher natin, no? So yung iba sobrang protective sa mga ganitong klaseng isda. Ayaw nilang ipakuha. May pasabi pa na bawal raw. Pero dito sa amin hindi ito pinagbabawal, no? Isa pa is walang amended na law, ang RE 8550 fisheries codes na pinagbabawal lang ganitong klaseng isda. Pero lang sa mga ibang klaseng parrot fish na tinatawag nating mga humphead or ibang klase pang mga isda na pinagbabawal talaga kasi konti na lang yung dami nila. So dito tinira natin yung sweet lips pero yun bato yung tinamaan, yun yung tawag na stone shot. So dito may nakita tayong isang malaking anong tawag yung pakul or pugot, kaso hindi tinamaan, yung isa yung tinamaan. So napaka-inosente yung natamaan pero syempre goods na rin to. Pag ganito kasi pag meron tayong mga tinatawag nating accidental catch or accidental shot, kinukuha pa rin natin yan at ginagawa natin pang ulam. So goods na din yun kapag binalatan mo. Masarap sa sabaw yung mga pakul. At dito may nakita kaagad tayong isang another batch of Indian mackerel or tinatawag nating anduo. At sa hapon na to sobrang konti lang yung kuha natin. So ganyan talaga yung mga pamamana natin na activity dito sa dagat, no? Medyo may konti tayong makukuha pang ulam at minsan naman is blessed tayo kapag maraming isda na lumalapit sa mga designated spot natin dito sa ating pamamana or tinatawag nating killing zone sa mga spearo natin dyan. So dito syempre goods na, meron na tayong dalawang anduhaw tsaka isang pugot. Hindi ko lang na video yung isa pero goods na rin. Estimated sa ganitong anduhaw is kulang na lang ng 2 para mag 1 kilo. So goods na rin, may pang ulam na tayo. At syempre pagkatapos nating mamana kinabukasan is bumalik kaagad tayo. Bumalik tayo sa pamamana kasi parang kinukulang ako. Gusto ko pa ring mamana paulit-ulit kasi limited lang yung oras natin sa araw na to. Weekend lang ako nakakapamana tapos weekdays is nasa trabaho tayo. So dito may nakita tayong isang balo pero kaso hindi natin tinamaan at yun kasi sobrang konti lang ng isda dun sa mababaw. Pumunta kaagad tayo dito sa mga medyo malalim at dito napagdiskitahan ko yung parrot fish at tinira ko na kaagad pero kaso hindi natin
natin nakuha kasi yung shaft natin is nag-close at yun nakatakas, pero okay lang. Ganun din naman yung pamamana, no? Meron tayong makukuha, merong hindi, may makatakas at meron ding hindi para sa atin. We are part of the food chain, ika nga. So dito may nakita tayong isang bayang or tinatawag nating butfish at yun tinira ko na agad, pero kaso sobrang malas ng pagkatama, tinamaan yung tiyan niya. So sa mga ganitong klaseng isda, sobrang baho talaga ng kanyang atay or tinatawag, hindi atay, yung tinae kung sa Bisaya ba. Sobrang baho kasi lalo na pagbusog. Ewan ko ba kung bakit yung ganitong klaseng isda is yung amoy ng kanyang tiyan is para talagang tae ng tao, no? So tinatawag namin itong TB or giant tubol. So ganitong mga klaseng isda, napakabaho talaga, pero pag nilinisan mo ng maayos or nakuha mo yung kanyang parte ng tiyan, talagang masarap talaga ito sa pang-ihaw. Sobrang taba at syempre sobrang sarap. So dito syempre ito yung ginagawa natin, no? Pagkikita natin yung mga pinagagawa natin sa mga ganitong klaseng isda. Syempre yung tiyan is nabutas na, kaya okay lang kasi hindi na nabiyak or hindi na tanggal lahat yung laman ng nasa tinae niya. Ano ba tawag sa Tagalog ng tinae? So paki-comment below na lang po kung anong tawag doon sa parte ng katawan ng isda. So dito is nag-drop balik tayo. Nag-drop tayo dito, may nakita tayo mga school of one spotted snapper. So napakailang ng mga ganitong isda dito, pero sa sobrang dami nila at curiosity ng ganitong isda, nakatama tayo ng isa. So goods na, may pangulam na tayo. So dalawang isda na yung huli natin, isang butfish at isang one spotted snapper. So tansya ko mga nasa 300 to 400 grams tong snapper na to, at yung butfish naman is nasa mga 600 to 700 grams. So goods na goods, may pang sabaw at pang prito or pang ihaw tayo. Dito na may naispatan tayong sobrang laking needle fish or tinatawag nating balo, kaso yung pag aim natin ng ating pana ay medyo late, kaya yun hindi natin natamaan. At ito yung sumatotal na kuha natin, dalawang GT, no? isang giant tiki at isang giant tubol at isang one spotted snapper. So goods na, may pangulam na tayo. Ganito talaga yung mga trip natin pag tayo ay namamana, no? At syempre bago tayo umuwi is dapat linisan muna natin para pag dating ng bahay is luto na kaagad. Ito yung ginagawa natin palagi kapag yung target natin na pamamana or pangisda is pangulam, is nililinisan at kaagad natin para pag-uwi goods at may pang ulam na kagad. Syempre, share your blessings na din. Yung mga lamang loob ng isda is dito na din natin tinatapon sa may gilid kasi kakainin din yan ng mga ibang klaseng isda or ibang klaseng sea creatures dito sa dagat. So goods na goods, at salamat nga pala sa panonood at sana nag-enjoy kayo. At syempre, grabe yun kayo yung magtagalog, no? Muraga diri gitas medyo ipit sa inaot nga nalipay mo, nalingaw mo sa akong video. Alright.